Lucius, buhay ka pa palang hinayupak ka kung saan sa muli nitong pagbabalik ay may bago na itong lakas at appearance. Lisita nagpakita sa laban na siyang nagdahilan upang manghina ang will ng dalawa, mga guardian angel naging demon angel, habang ang mga paladin na mga namatay ay muli ding nagbabalik na may bagong appearance at higit sa lahat ay magkakaroon na din si Yuno ng anti-magic. Kaya naman sa matagal na nating itong hinintay ay wag na natin patagalin pa, simulan na ang chapter 379 up to chapter 380. At kung bago ka pa lamang sa aking channel ay huwag kalimutang mag-follow at i-like ang video ito. Thank you very much. Let's go! Nagawa ng talunin nila Captain Charlotte at William ang kalaban nilang clone ni Lucius. Ganun na din sila Captain Rill at Gauche, kung kaya't naging masaya sila dahil napabagsak na raw nila ang lahat ng clone ni Lucius, dahil kahit ang dalawang clone ni Lucius na kalaban nila Charmy ay nagawa na din nilang talunin. Kitang-kita ng mga mamamayan ang nangyayaring laban sa pamamagitan ng magic ni Marks, kung saan naging masaya rin sila at naramdaman ng pag-asa sa mga oras na to. Subalit bigla din nilang napansin na tila ba may nangyayaring kakaiba sa mga Grimoire Tower. Ang liwanag na nagmumula sa tower ay tumungo papunta kung nasaan sila Asta, at dito ay napansin ng dalawa nating bida na may isang nilalang ang unti-unting nagpapakita. Biglang nagsalita si Lucius at sinabing maganda raw ang pinakita ng lahat, subalit dumating na daw ang tamang pagkakataon upang masaksihan ang pagdating ng isang wizard emperor, at mapapansin nating another pagpapalit anyo na naman ang ginawa nito, kung saan makikita din natin ang small version ng coverless Grimoire ni Julius. Napasabi sila Asta na ang lahat daw pala ng kanilang tinalo na Lucius ay isang clone lamang pala ng orihinal, at sagot naman ni Lucius na mahabang oras ang kanyang ginugol upang gawin lamang ang mga clone na ito para mabigyan siya ng sapat na oras, kung kaya't ngayon ay matagumpay niyang napagkonekta ang lahat ng Grimoire Tower sa Clover Kingdom gamit ang Ultra Gargantuan spell. Simula daw nang mabuhay ang tao sa mundo ay kasama na nila ang tower sa pag-aaral ng magic bilang kanilang bahay, at tanong ni Lucius kung ano daw ba sa palagay nila Asta ang tunay na kahulugan ng Grimoire. Ang Grimoire daw ay isang wisdom na binigay ng Panginoon kung saan pinapalakas nito ang natural na magic at natural na spell ng isang tao. Pero tanong muli ni Lucius na saan daw kaya napupunta ang Grimoire ng isang mage kung sakali na ito ay mamatay, at ano daw ang mangyayari sa mga spell na nakasulat sa loob ng kanilang Grimoire, at bilang sagot dito ay bumabalik daw ang mga Grimoire sa loob ng tower kung saan sila nagmula. Sa pagpapakawala ni Lucius ng iba't ibang klaseng spell ay sinabi nito na kaya niya nang gamitin ngayon ang lahat ng magic ng mga namatay na salamangkero dahil sa pamamagitan daw ng pagkonekta niya sa mga wisdom na ginawa ng mga tao simula pa noong unang panahon ay nagagawa niya na ang bagay na to. Biglang nawala si Lucius sa harapan nila Asta, habang pinakita naman ang dating kapitan at ang dating magnanakaw na kalaban nila Asta, kung saan sinabi nila na kahit ano daw ang mangyari ay mabubuhay sila. Subalit biglang nagpakita si Lucius sa kanilang likuran, habang si Marks ay hindi masabi kung ano ang nangyayari sa laban sa itaas, kung kaya't nakikiusap ito na sila Asta na raw ang bahala. Tanong ni Mimosa kay Marks kung ilan pa raw ba ang natitirang sugatan, ngunit bigla itong nagtaka dahil bigla ding nawala si Marks sa kanyang tabi, at dito ay muling pinakita si Lucius kung saan kasama niya na ang tatlong salamangkero. Makikita nating wala sa sarili ang tatlo na para bang kakagamit lamang nila ng bato dahil sa dilat ang kanilang mga mata, at sinabi ni Lucius na kung mamamatay ang isang mage gaya ng kanilang makikita ay babalik daw ang kanilang Grimoire sa tower. Ginamit ni Lucius ang invisibility ng dating kapitan at biglang nagpakita malapit kay Yuno gamit ang magic ng magnanakaw, kung kaya't napagtanto ni Yuno na ito ang magic ng magnanakaw kung saan kaya nitong mag-seal ng magic. Ginamit ni Lucius ang magic ni Marks at sinabing hayaan daw siyang ipakita sa mga tao ang huling sandali ng ating mga bida, habang si Asta ay tinulungan si Yuno upang makawala sa kadena. Ngayon ay nakikita na ng lahat kung ano ang nangyayari sa laban nila Asta at Yuno, habang si Ryu naman ay patuloy pa din sa paggamit sa ability ng kanyang mata, kung saan nasabi niya na hindi raw maganda ang nangyayari sapagkat ginamit na daw ni Lucius ang kanyang ultra magic upang magamit ang lahat ng spell. Ginamit naman ni Fuji ang kanyang ability na kahit gaano daw kalayo ang kanyang namarkahan ay maririnig siya ng taong ito, at dito ay nagawa ngang masabi ni Ryu kay Asta na delikado raw ang Lucius na kalaban nila ngayon. Iba't ibang klaseng magic ang umaatake kila Asta habang sinasabayan pa ito ng close combat ni Lucius, at sa paghiwa ni Asta kay Lucius ay nagawa nitong makapag-teleport, habang napagtanto ni Ryu na iniiwasan daw ni Lucius ang anti-magic ng bida. Kaya naman sinabi ni Ryu na targetin daw ni Asta ang crystal core sa dibdib ni Lucius dahil nakikita niyang concentrated ang magic dito, at kahit gaano daw kalakas at kalaki ang magic ng kalaban ay magagawa daw itong wasakin ni Asta gamit ang kanyang Zete.
natin. Sa pagpapakita ni Lucius sa likuran ni Asta ay wag daw itong magalala dahil bubuhay niya rin daw ang bida sa oras na ito ay mamatay at sa pagbabalik daw nito ay bibigyan niya ito ng magic upang makapamuhay ng tama. Kaya naman mag-relax lamang daw ito at mamatay na, ngunit nang tutusukin niya na ito ay biglang humarang si Yuno gamit ang kanyang kalasag at nang aatake na sana si Asta na may katagang hindi raw sila mamamatay ay biglang nagpakita si Lisita sa kanilang harapan at binanggit ang pangalan nila Asta at Libby. Nagulat si Ryu at napatanong kung nagkita raw ba si Lisita at Lucius noon, kung kaya't pinakita ang eksena kung saan namatay na si Lisita at nasa kanyang harapan si Lucius. Biglang bumalik ang alaala ng nakaraan, ang mga masasayang oras ni Libby kasama si Lisita hanggang sa uling mga sandali nito, at kahit daw isa itong peke o isa itong ilusyon na hindi niya raw magagawang atakihin si Lisita. Sa mga oras na to ay natapos na din ang Devil Union nila Asta at Libby habang si Yuno ay napadilat ang mga mata dahil sa mga oras na to ay nahiwa sila Asta at Libby ng sandata ni Lucius. Kitang-kita ng mga tao ang nangyari sa ating bida habang si Ryu at Ichika ay napahiyaw sa nangyari. Ganun na din ang lahat ng nakakakilala kay Asta at ang lahat ng taong nagmamahal sa kanya. Wika naman ni Yami na kahit daw patayin si Asta ay hindi raw ito mamamatay, samantalang si Noel ay napabanggit din sa pangalan ng bida. Nag-activate si Lucius ng kanyang magic kung saan mga natalong anghel ay muling nabuhay na may appearance bilang isang demon angel, habang si Morris ay nagbago na rin ang itsura, pati na din si Acer Silva na para bang naging demon angel na ibon. Nagbago din ang itsura ni Morgan at tila ba naging kabayo na demon angel habang nagsimula ng umatake ang mga bagong buhay na demon angel. Masayang masaya si Morris at sinabing mabuhay daw ang kanilang master Lucius, habang si Acer ay nais muling makipaglaban sa kanyang mga anak, samantalang si Morgan ay niyaya muli sila Yami at Nak na siya ay labanan. Sa isip ni Nak na hindi na raw si Morgan ang nasa kanyang harapan, samantalang si Yami naman ay napahiyaw kay Lucius dahil gaano pa daw katagal nitong gagawin na paglaruan ang buhay ng mga tao. Napapalibutan na si Asta ng mga demon angel at nasabi ni Lucius na akala niya daw ay napatay niya na si Asta noong una silang maglaban, pero ngayon daw ay sisiguraduhin na nito ang kamatayan ng ating bida. Gumawa ng pagkilo si Belle na tila ba kinansel niya ang kanilang Neverland sapagkat ngayon si Yuno ay inisa-isang tapusin ng mga demon angel at nagmadaling atakihin si Lucius, pero si Lucius ay madali pa ding nasangga ang pag-atake ni Pogi. Napansin ni Ryu ang paglakas ni Yuno ngayon at wika ni Lucius na sigurado raw ba si Yuno na tanggalin ng Neverland sapagkat hindi raw tatagal ang iba, habang sa isip ni Yuno na kahit risky ay kailangan niya itong gawin dahil kung hindi siya kikilos ay tatapusin sila ni Lucius, at nasabing lahat naman daw sila ay isang magic knight kung kaya't naniniwala siya sa kanyang mga kasama. Nasabi nila Zora na naubos na nila ang kanilang anti-magic pero kailangan nilang pumunta kung nasaan si Asta, habang sila Magna ay handa na din pumunta sapagkat naniniwala sila na si Asta ay hindi mamamatay. Pinakita naman sila Zeke at kapatid ni Mimosa, ganun na din si Mimosa kung saan ito ay nag-aalala, habang ang isang magic knight ay nawawala na ng pag-asa sa labang nito. Napakaraming star ang pinalabas ni Yuno kung saan ang ibig sabihin nito ay mas malakas na talaga siya ngayon, subalit kahit nasusugatan niya si Lucius ay madali lamang niyang napapagaling ang kanyang sarili. Patuloy na pinapaulanan ni Lucius ng iba't ibang klaseng mahika si Yuno at sinabing hindi raw siya matatalo ni Yuno at walang sino man ang makakatalo sa kanya, pero si Asta ay biglang nagsalita na hindi pa raw tapos ang laban at gawin na raw ni Yuno ang dapat niyang gawin. Binuhos ni Asta ang kanyang anti-magic sa espada na kanyang hawak at sinabing susunod na lamang daw siya kay Yuno at inilipat ni Yuno ng pwesto ang dalawa, habang sinabi naman ni Lucius na kahit saan daw dalhin ni Yuno sila Asta ay walang lugar na hindi siya pwedeng makapunta, pero sagot ni Yuno na hindi naman daw kailangang habulin ni Lucius si Asta sapagkat kusa itong babalik hanggat siya ay nakatayo at nakikipaglaban. Ngayon ay mas lalo pang lumakas si Yuno dahil sa taglay niya na ang kapangyarihan ni Asta, at dahil alam naman natin na isang genius na maituturing si Yuno ay mas magagamit niya ng mabuti ang anti-magic higit pa sa kayang gawin ng iba. Kaya naman 3 buwan muli ang ating hihintayin para sa susunod na chapter, at kahit bitin ay wala tayong magagawa. Goodbye!